Ah, ang video kong ito, magbibigay lang ako ng komento dito sa lumalabas sa social media na kung saan may plano ngayon ang Mindanao na hihiwalay sa Luzon. Yon, ito ang maganda ngayon, ito. Yan, maganda yan. Kung ang taong bayan at ang pinaglalaban ni Duterte na pagbabago sa Pilipinas ay mahirap makuha ngayon, lalo na ngayon 3 taon pa, ay 2 taon na lang mahigit na kailangan nating ipaglalaban para matapos itong kahibangan ng administrasyon, itong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Lalong-lalo na ang mga congressman, no? May mga senador, yan. Hindi natin maano na may mga senador na nagnanakaw din sa mga insertion na yan. Ngayon, plano ng Mindanao at Visayas na babali-balita ngayon sa social media na hihiwalay sa Luzon. Iyon ang pinakamaganda. Alam niyo kung bakit nasabi kong maganda? Pwedeng ipaglalaban ngayon ng Mindanao at Visayas ng mga tao, mga taong nakatira, na pwede silang magbukod na dahil sa ganitong sistema na ginagawa dito sa Luzon sa mga mambabatas na mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Ngayon, bakit kailangan nilang gawin to? Dahil ang pira na pumapasok dito sa Luzon ay nanggagaling sa Visayas at Mindanao. No? Ang humahawak, itong nandito sa Luzon ngayon. Dahil yun ang nasa batas natin ngayon. Ngayon, may karapatan ba ang Mindanao at Visayas na ito'y sisingilin nila? Meron. Bakit? Pira nila ito. Pira ng taong bayan ito. Kahit dito sa Luzon, pira ng taong bayan yan. Ngayon, dahil dito sa Luzon, ginugulo ng mga NPE na yan, Dilawan, Pinklawan ang pinaglalaban ng Luzon, ng Mindanao at Visayas. Na baguhin ang sistema ng ating gobyerno ngayon nangyari sa Nakawan. Daming mga magnanakaw sa Kongreso, tinatakpan. Mga utak sa pagnanakaw, tinatakpan. No? Mga senador na nagnanakaw, gusto pa ring takpan ng mga ito. Dahil itong mga nagtatakip, may mga bayad din galing sa pira ng nakaw. Ito ngayon, pwedeng ipaglalaban ng Mindanao at Visayas na ang pira nila ngayon ay hindi na ipapadala dito sa Maynila, sa gobyernong ito, para hindi na manakaw ang pira nila ngayon. Ito ngayon, sigurado ako, yung mga mayayabang na mga Dilawan, NPE at mga Pinklawan na nandito sa Luzon ngayon, sigurado ako mawawala yan. At magtatry sa sarili nila. Once na mahiwalay ang Mindanao at Visayas, sigurado ako lilipat sa Mindanao ang mga salbahe na ito. Kasi sigurado dito sa Luzon, ubos ang pera dito. No? Ubos ang pera. Ngayon, tingnan nyo ngayon sa Mindanao, sa Davao. Lumalapit na ang malalaking negosyante tulad ni Ayala. Nagpuput up na ng negosyo sa Davao. Bakit? Dahil may tiwala sa Davao. Walang korupsyon, walang magnanakaw, walang NPE, walang mga komunista. Hindi tulad dito sa Luzon. Sa Visayas, ganun din. Lugmok ang mga komunista. Mga magnanakaw ngayon lugmok sa Cebu. Bakit? Sa Visayas, bakit? Sa Cebu, wala na si Gwin Garcia. Ang namumuno ngayon, through mamamayan na. Hindi sariling interest. Kaya siya naupo. Ngayon, sa parting Visayas, bahala na yan sa lugar ni Martin Romualdez. Ngayon, kasi hindi kayang ipaglalaban sa mga ganyang batas-batas na yan. Diyan sa Kongreso, diyan sa Senado na yan. Hindi kayang ipaglalaban ang federalismo kasi haharangan nila yan dahil wala silang manakaw na pera. So ngayon, ganito ang tanging paraan yan. Ang parting Mindanao at parting Visayas,
ang gagawin, ito yung tinatawag na revolution. Filipino Revolution, mamamayang revolusyonaryo, no? Taong bayan na pagrevolusyon. Ang lugar nila, kanilahin. Ang lahat ng income hindi na ipapadala dito sa Luzon. Yun ang tanging paraan para matigil ang korupsyon. Ngayon, anong habulin nila? Siyempre, ikukorte-korte yan. Hindi po pwede nilang sugurin ng batas yan. Oh. Hindi nila kayang batas-batasin na sugurin ng militar para kukunin lang yung income ng gobyerno para dito sa Manila. No way. So yun, pag hindi kaya na idaan sa mahinahon na pagbabago ang Pilipinas, palagay ko, yun ang tanging paraan para mabago ang sistema. Kahit ako ngayon, na nandito naninirahan sa Maynila, lilipat ako ng Davao o di kaya babalik ako ng Cebu.